Noong Hulyo 14, 1911, isang tren ang misteryosong nawala sa isang mahabang tunnel sa Italy. Isang tren na espesyal na binigay ng libreng sakay para sa unang biyahe bilang trial ride para sa mga mayayamang Italian at kilalang mga tao sa komunidad. Ito ay pagmamay-ari ng kumpanyang Zanetti na naglunsad ng bagong serbisyo o linya at rota ng tren. Ang libreng biyahe ay isang paraan ng advertising na inaasahan ng kumpanya na masisiyahan ng mga bisita sa marangyang tren at mga tanawin sa paligid ng Lombardy Mountains. Ang tren ay nagdadala ng humigit kumulang 106 na katao at ang 6 dito ay mga crew para sa isang inaugurasyon o maikling paglalakbay. Nang makasakay na ang lahat, unti-unti itong umuusad at pabilis na ng pabilis ang takbo ng tren. Habang dumadaan ang Zanetti train sa isang napakahabang tunnel o lagusan sa kabundukan ng Lombardy, sa hindi maipaliwanag na pangyayari, ito ay hindi na nakalabas sa kabilang dulo ng tunnel. Para bang ito ay nilamon lang nakadiliman sa kailaliman ng bundok. Ayon sa kwento, 2 pasahero ang nakatalon mula sa tren bago ito pumasok sa lagusan. Ang 2 ito ang naging pangunahing saksi at ang nakakaalam kung paano at bakit nawala ang tren. Inilarawan ng mga nakaligtas na habang papalapit sila sa lagusan, biglang may bumaba na makapal na ulap o puting usok at nagdulot ng malakas na tunog o kalimbang ng kampana. Dahil sa akalang nasira ang tren, nagulantang sila at natakot, biglang tumalon sila bago pa man ito tuluyang lamunin ng usok. Ang tren ay biglang nawala, kahit ang tunog at ingay ng makina nito ay tuluyang naglaho, kasama ang higit 100 na katao na sakay nito. Ang mga pulisya ay naghanap sa loob at labas ng tunnel pero wala ni anumang bakas ng tren o mga pasahero ang natagpuan. Ang paglaho ng tren ay isang malaking misteryo na nagiwang ng labis na palaisipan at kailanman hindi natagpuan. Ngunit ang pinakanakakakilabot na bahagi ng alamat ay ang sinasabing muling pagpapakita ng tren o ng mga pasahero nito sa ibang lugar at panahon. Mayroong mga ulat mula sa Mexico noong 1840s hanggang 1850s na may isang tren na lumitaw sa rails malapit sa isang lokal na ospital sa probinsya ng Mexico. Ang tren ay bigla umanong magpapakita o lilitaw at mabilis ding naglalaho sa ilang sandali at mag-iiwan lamang ito ng mga usok o bakas. Ang pinakamatindi at pinakamisteryosong bahagi ng kwento ay paglitaw ng 100 at 4 na Italianong pasahero. Naglalakad at nalilito na tila bali-bali ang isip. Kapag tinatanong umano sila ay biglang nag-iingay tungkol sa hinahanap nilang isang nawawalang tren. Mayroon ding suot na kakaibang damit na hindi naayon sa panahon kung saan sila naroroon. Sila ay dinala sa kustodiya ng ospital. Dahil sa kanilang kalituhan at nervous breakdown, sinasabing may natagpuan sila na isang particular na gamit mula sa isa sa mga pasaherong dinala sa ospital. Nang binuksan nila ito, nakita nila na may petsa o inscription na ginawa noong 1907 na isang kahon ng sigarilyo at ito ay nasama sa pagkawala ng tren sa taon 1911. Dahil sa pangyayari na naganap noong 1840, ang pagkakaroon ng item mula sa hinaharap na 1907 ay naging pinakamatibay na ebidensya sa loob ng kwento na ang mga pasahero ay talagang naglakbay sa panahon o time travel dahil sa isang spatial temporal rift na nangyari sa loob ng lagusan. Ayon sa ilang bersyon ng kwento, ang kahon ng sigarilyo na ito ay sinasabing nakatago pa rin sa isang Mexican museum. Bilang patunay na totoo ang misteryo, bagamat hindi ito pinangalanan, ang 2 pasahero na naging saksi sa paglaho ng tren ay hindi na umano nakita pa pagkatapos ng kanilang salaysay sa pangyayari. Sinasabing nagkaroon sila ng problema sa pag-iisip at kalaunan ay naglaho rin na parang bula. Ang kwento na ito ay hindi nagtapos sa isang pagpapakita. Ito ay nakita rin umano sa Crimea, Ukraine noong 1955. Sinasabing nakita umano ng mga manggagawa sa reles na ang tren ay walang driver at ang mga bintana ay natakpan ng kurtina. At ito raw ang nag-udyok kay Nikolai Cherkashin na pag-aralan ang misteryo. Nagpakita rin sa Poltava region noong 1991 na bigla umanong lumitaw ang tren na walang rails o nakalutang.
at naglaho sa himpapawid. Meron din Siberia, Russia at ibang lugar na nagbigay ulat sa nakakakita umano ng misteryosong tren. Ito ay nagpapatibay sa ideya na ang Zanetti train ay hindi lamang bumalik sa nakaraan, kundi ito ay patuloy na gumagala sa iba't ibang panahon at lugar na nagbibigay ng malaking palaisipan sa mga naniniwala sa time travel at ang ghost train ng Zanetti. Sa gitna ng modernong Israel, may isang maliit na bayan sa baybayin na nagtatago ng isang sinaunang sikreto. Hindi ito tungkol sa mga misteryo ng nakaraan, kundi sa isang nilalang na sinasabing naghahari pa rin sa kailaliman ng dagat. Mediteraneo, ang sirena ng Kiryat Yam. Ito ba ay isang publicity stunt lamang o isang tunay na mythical creature na nagpapatunay na ang mga alamat ay buhay pa rin? Ang kwento tungkol sa sirena sa Kiryat Yam, Israel ay nagsimula at kumalat sa isang kakaibang paraan na pinagsama ang lumang alamat, eyewitness accounts at modernong publicity. Ang kwento ay unang nagsimula sa mga simpleng ulat mula sa ilang lokal na residente at turista. Sa isang maliit na bayan sa hilagang Israel malapit sa Haifa, bandang hapon habang palubog ang araw, naglalakad si Shlomo Cohen kasama ang kanyang kaibigan sa taas ng isang burol sa tabi ng dagat. Nakita nila ang isang kakaibang babae na nakahiga sa taas ng malaking bato sa di pangkaraniwang paraan. Nang mahalata ng nilalang na may mga tao na nakakita sa kanya, bigla itong tumalon sa tubig at naglaho. Dito nila umano nakita na ang babae ay mayroong buntot ng isda. Ang nilalang ay inilarawan bilang kalahating babae, kalahating isda, na tila tumatalon sa tubig tulad ng isang dolphin at tanging sa paglubog lamang ng araw nagpapakita. Mula sa unang nakakita, sinundan ito ng dos-dosenang iba pang independenteng sightings ng mga nagsasabing nakita nila ang nilalang sa loob ng sumunod na ilang linggo at buwan. Ang pagkakapare-pareho ng mga kwento na ito ay babaeng hugis, may buntot at nagpapakita sa sunset ay nagbigay ng bigat sa mga ulat. Ang call-in center ng Kiryat Yam City ay nakatanggap ng maraming tawag mula sa mga residente na nagkukumpirma kung totoo ang kanilang nakita. Ang kwento ay mabilis na lumabas sa mga lokal na pahayagan at balita sa Israel na nagpapataas ng interes at pagdududa. Dahil sa kaganapang ito at para mapatutuhanan ng mga kwento, at ang punto kung saan ang kwento ay naging isang pandaigdigang sensasyon. Noong Agosto 2009, nagdesisyon ang munisipalidad ng Kiryat Yam sa pamumuno ni Mayor Shmuel Siso na mag-alok ng $1 milyong na gantimpala sa sinumang makapagbibigay ng hindi mapag-aalinlangan ng ebidensya tulad ng isang verifiable na larawan o video ng sirena na maipakita. Bagamat maring itinanggi nila na isa itong publicity stunt, inamin ng konseho na malaki ang kanilang pag-asa na ang sirena ay maging isang mascot at makapag-akit o para sa pagdagsa ng turismo sa kanilang bayan. Agad na kinuha ng mga internasyonal na balita tulad ng The Telegraph, Sky News at The Jerusalem Post. Ang kwento dahil sa nakakagulat na $1 milyong na gantimpala. Dahil dito, dagsa ang mga tao, turista at media teams sa Kiryat Yam. Napanatili ang kasikatan ng kwento nang dumating ang isang sikat na paranormal investigation TV show sa lugar. Nagtungo ang film crew ng NBC Destination Truth na seryeng ito sa Kiryat Yam at gumugol ng 1 linggo sa paghahanap. Nagulat sila na sa isang gabi, nakunan nila ng video ang isang hugis tao o human figure na mabilis na sumisid sa tubig bago ito nawala. Sinubukan nila itong hanapin sa pamamagitan ng pagsisid sa kailaliman ng lugar, ngunit hindi nila ito natuntun. Bagamat hindi nila ito lubusang nakumpirma, sinabi nilang hindi nila ito maipaliwanag at posible ngang isang kakaibang nilalang iyon. Ang kwento ng sirena ng Kiryat Yam ay naging isang klasikong halimbawa na kung paano makakapagpataas ng turismo ang isang lokal na alamat at kung paano makakapagbigay buhay ang media at social networking sa isang sinaunang misteryo. Hanggang ngayon, nananatiling hindi na i-claim ang $1 milyon na gantimpala
dahil wala pang nakakapagpatunay na ang sirena ay umiiral sa karagatan. Kahit walang matibay na siyentipikong ebidensya, ang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang sinaunang alamat ay patuloy na binabalikan ng mga tao dahil sa kagustuhang malaman ang katotohanan at misteryo na bumabalot sa ating mundo. There he is. There he is. Nung nakaraang taon, ang viral video na nagpapakita ng higanting mukha na tila sumusulpot o nakasilip sa gilid ng buwan ay naging sikat sa internet, lalo na sa mga platform tulad ng TikTok at YouTube. Noong bandang Marso 2024, ang mga taong naniniwala sa mga conspiracy theories o kakaibang pangyayari sa kalawakan ay nagpahayag ng matinding pagkabahala at takot. Isang eksena sa gabi kung saan nakuhanan ng isang lalaki ang isang pangyayari gamit ang kanyang digital camera ang isang malaking figura sa madilim na bahagi ng buwan. Makikita ang pag-zoom in sa video na bigla may lilitaw na anino o hugis na parang malaking mukha ng tao sa tabi ng buwan na tila nagmamasid o sumisilip. Ang mukha ay malaki at lumilitaw na may mga tampok tulad ng mata, ilong at bibig, at madalas itong mayroong eerie o misteryosong dating. Ang mga nag-upload ay nagbigay ng mga haka-haka o speculations tulad ng ito raw ay patunay ng mga alien o ng isang higanting nilalang. May mga nag-uugnay nito sa mga conspiracy theories tulad ng Project Blue Beam, isang teorya na nagsasabing gagamitin ng gobyerno ang teknolohiya para magpakita ng huwad na imahe sa kalangitan. Ang layunin nito ay upang sirain ang mga tradisyonal na relihiyon at magtatag ng isang totalitarian world government o pagisahin ang pamahalaan sa buong mundo sa ilalim ng New Age religion at upang guluhin ang mga tao sa kanilang paniniwala, pananampalataya at magpahina sa kanilang espiritual na pananalig. Ang Project Blue Beam ay magsasagawa umano ng mga holographic projection sa kalangitan gamit ang mga satellite at laser light upang mag-project ng mga malalaking imahe sa iba't ibang parte ng mundo. Ang projection na ito ay magpapamukha ng mga pekeng larawan o ipapakita ang ikalawang pagdating ni Kristo, ni Allah at Buddha o iba pang Diyos ng iba't ibang kultura. At mayroon pa, gagamit din ng mga teknolohiya katulad ng electromagnetic waves na nakatarget sa utak upang kontrolin ang isip ng mga tao at palabasin na sila ay nakararanas ng supernatural na karanasan o alien communication. Ang layunin nito ay linlangin ang mga tao na makipag-ugnayan at maniwala sa bagong gawa na boses ng Diyos upang mapasunod ang mga tao sa bagong global na leader o pinuno. Kapag ito ay nangyari, ang buong mundo ay magiging isa na tinatawag na New World Order o NWO, na bagong pandaigdigang kaayusan. Ayon sa pag-aaral ng marami sa internet community at mga eksperto, ang video ay malinaw na gawa-gawa, digitally manipulated o AI-generated. Walang scientific basis o walang iniulat na ulat mula sa mga respetadong organisasyon sa agham o astronomiya tulad ng NASA o mga seryosong obserbatoryo na nagpapatunay sa paglitaw ng anumang malaking mukha malapit sa buwan. Kung totoo ito, tiyak na makikita at makukumpirma ito ng libu-libong tao sa buong mundo at magiging pinakamalaking balita sa agham. Ang ganitong uri ng video ay karaniwang ginagawa gamit ang CGI, computer-generated imagery, o mga bagong AI video generator, tools na kayang gumawa ng realistic ngunit katang-isip na mga eksena. Ngunit marami rin ng mga video editor na nagsasabing mahirap itong manipulahin lalo na't ito ay naka-zoom in at ito ay di umano'y pinalabas na peke dahil sa may isang tao na nakakita at kalaunan ay buong mundo ng ganitong pangyayari at kailangan itong takpan at pasinungalingan. Ang mukha ng nilalang umano ay hindi optical illusion o edited, kundi isang nilalang na napakalaki at itinuring na isang babala o senyales na nagsasabing sila ay matagal nang nagmamasid sa mundo at sila ay malapit ng magpakita ng tuluyan.
Noong July 23, 2015, natuklasan ang isang planeta na halos katulad ng ating mundo na maaaring pinaninirahan ng ibang nilalang o humanoid creatures na ikinagulat ng buong mundo at komunidad ng siyensya. Maaring naisip mo na kung tayo lang ba ang nabubuhay sa buong universo na walang hanggang kalawakan na hindi kailaman nararating pa ng tao. Ngunit sa pagusbong ng makabagong teknolohiya, maaring masasabi natin na simula na ito ng pagtuklas sa matagal ng bumabagabag sa malikot na imahinasyon ng tao. Ang NASA o National Aeronautics and Space Administration ay nakatuklas ng isang planetang tinawag na Kepler 452b at binansagan na Super Earth sa pamamagitan ng Kepler Space Telescope. Dahil sa pagkahawig nito sa ating mundo, sinasabing maaring may nabubuhay dito na mga nilalang o maaring kahawig din ng tao. Ayon sa NASA, ang planetang Kepler 452b ay nasa habitable zone at umiikot sa isang bituin na katulad ng ating araw. Ito ay magandang posisyon o kondisyon ng klima upang magkaroon ng evolusyon ng buhay. Meron din itong katulad na bilang ng araw sa ating mundo na may 385 days sa loob ng isang taon. Ang pagkakapareho ng haba ng taon ay isa sa mga dahilan kung bakit tinawag itong Earth Bigger Cousin. May mga teoryang dito umano nagmula ang mga unidentified flying objects na bumibisita sa ating mundo at sila ay di umano matagal nang nagmamasid at nag-uobserba sa mga tao. Dahil sa edad ng bituin nito na umabot sa 6 billion years, na halos 1.5 bilyong taon na mas matanda kaysa sa ating araw. Hindi malabong maaring ang planeta ay maraming beses na nag-evolve ng buhay at sibilisasyon at magkaroon ng bilyon-bilyong taon para umunlad at maging advanced technology. Ang napakalayong distansya nito sa ating mundo na umaabot sa 1,400 light years ay maaaring gumamit sila ng mga theoretical na pamamaraan sa lampas sa ating kasalukuyang physics. Maaring gamitin nila ang napakalaking enerhiya ng buong output ng kanilang bituin para makapagmaneho ng isang spaceship na halos kasing bilis ng liwanag. Ngunit ang pagtuklas ay nagbigay apoy sa imahinasyon ng publiko at sa mga manunulat ng science fiction. Marami ang nagtatanong kung ito ba ang ikalawang tirahan o Earth 2.0. May mga nagsisimulang magtanong kung kailan natin kokolonisahan ang planetang ito. Sa kasalukuyan, ang ating pinakamabilis na sasakyang pangkalawakan tulad ng Voyager probes ay naglalakbay sa bilis na pinakamabagal kumpara sa speed of light. Ibig sabihin ang 100% na takbo ng speed of light ay nasa 0.065% pa lang ang ating naabot. Kung sakali na maglakbay ang tao sa Kepler 452b sa bilis na 195 kilometers per second, ang tao ay maglalakbay ng 2.15 milyon na taon sa kalawakan. Ayon sa theory of reliability ni Albert Einstein, imposible para sa anumang bagay tulad ng spaceship na makakabuo at lumipad sa bilis ng liwanag kahit umabot pa tayo 100 taon o mas higit pa. Ito ay salungat sa mga fundamental laws of physics na alam natin ngayon. Ang pagtuklas sa planetang Kepler 452b ay nangangahulugan lamang na ang universo ay puno ng mga posibleng tahanan. At ito ay nagpapalawak sa ating pananaw at nagpapatibay na hindi tayo nag-iisa sa napakalaking kalawakan. Nakakapanghinayang lang na isipin na hindi pa sa ngayon masasagot ang maraming katanungan at ito ay malalaman sa mga susunod pang mga henerasyon. Ang pagtatanong tungkol sa kung paano maglakbay sa 1 milyong taon o kung anong klaseng nilalangang nabuhay doon, ito ay nagtutulak sa mga siyentipiko at inhinyero na hanapin ang mga sagot. Ang pag-asa na malutas ang mga problema sa physics ay ang nagpatuloy sa paghahanap ng mas malalim na kaalaman sa universo. At tayo ay nagsisimula pa lamang ng paggalugad sa kalawakan at ang mga pinakamalaking tuklas pa ay naghihintay sa hinaharap. Kung nais mo ang mga ganitong kwento, halika at magsubaybay para sa mga kwentong hiwaga at misteryo.